Hey mga brods, anyari na naman sa SMB, natalo na naman against Meralco Bolts. Tapos ito pong bagong import nila na si Malik Pope, mga kabrods. 14 points lang. Napakababa, di ba mga brods? Parang pinagsisisihan na naman ito ng SMB. Mas mataas pa nga si CJ Perez na may 16 points. Bagsak na naman sa standing ang SMB. Baka hindi pa nga sila makapasok ng playoffs round. So sayang mga brods, no? Hindi talaga maswerte ang SMB sa isang import lang. Talagang pang-apat na nga itong si Malik Pope, pero hindi pa rin nila makakuha talaga yung best import nila. Kaya ito mga kabrods, meron tayong mga reports and rumors na balak ng SMB ibalik. Ito pong si Thomas Robinson. Yes, una na itong nakuha ng SMB dati bilang isang import, pero hindi ito natuloy. Pero nung naglaro ito sa NX Road Warriors taong 2023, ay grabe rin ang pinakita doon mga kabrods. Talagang pinahirapan niya lahat ng kupunan. Kaya sabi nga nila sa lahat-lahat ng magiging import ng SMB, bakit hindi pa si Thomas Robinson? Isang 6'10" agile big man, and grabe rin from the NBA rin ito mga kabrods. Former NBA player to. 5 years rin itong nag-NBA mga bros. Di rin basta-basta, from Sacramento Kings simula 2012 up to 2017 sa Los Angeles Lakers, at naabutan pa nga si Kobe Bryant. So maganda ito pong skills talaga ni Thomas Robinson kung ito yung ipapalit talaga nila kay Malik Pope. So mga kabrods, ang dami na, pang-5 na if ever mang mapalitan pa nila si Malik Pope. Dahil nga pag hindi nila napalitan yun mga kabrods, sabi nga nila parang mas malakas pa yung Jabari Narcisse eh. So kapag hindi nila napalitan, bagsak sila at hindi makakapasok ng playoffs round, at sabi nga nila maaga silang magboborakay. So ayaw rin naman nating marinig yan sa lahat ng mga SMB fans, lalong-lalo na pag ito ay inaasar ng mga Ginebra fans ang mga SMB na early Boracay vacation. So ayaw rin namang mangyari yan sa SMB, kaya ito pipilitin nila sina Thomas Robinson, Chris McCullough, and Benny Boatwright Jr. na mga kabrods, ito yung ipapalit nila kay Malik Pope. So malakas rin naman ito po talagang si Thomas Robinson. Huli na niyang pinaglaruan yung Taipei Taishin Mars. Hindi rin naman natin alam din sa mga reports kung talagang narenew ba siya doon, dahil 2024 pa yung nakalagay sa kanya ayon din sa mga research ko. Kaya ito mga kabrods, ngayong 2025, alam naman natin na libre ito pong si Thomas Robinson kapag hindi pa nga ito narenew ng Taipei Taishin Mars. So maganda kung ito yung makuha talaga ng SMB, malaking boost ito sa kanila, at alam na rin naman nila kung ano yung kakayahan ng isang Thomas Robinson from NX Road Warriors to SMB Camp mga kabrods. Alam na nila kung paano i-handle ito. Ang problema nga lang kay Thomas Robinson kaya hindi ito natuloy dati sa SMB, dahil nga sa kanyang conditioning dati and sa kanyang bad attitude mga kabrods. Diba nga nung 2023 ang dami na itong nakaaway nung ito yung naging import ng NX Road Warriors, dahil grabe bad attitude din ito. Pero yung kanyang bad attitude ay hindi yan pwede sa SMB mga kabrods, dahil grabe na rin magdisiplina ngayon ito pong SMB staff, lalong-lalo na ito pong sina Boss Al Francis Chua. Kaya maganda kung ito yung makuha nila. And yun mga kabrods, laro niya sa ilalim, meron ding shooting kahit papano mga kabrods. Yung tigas niya sa ilalim, rebounds and defense mga kabrods, dito maasahan ito pong si Thomas Robinson. Hindi rin basta-basta, galing itong NBA, grabe rin yung confidence na rin nito, and iba na yung level na ito po ni Thomas Robinson. Kaya ito yung dapat kunin ng SMB mga kabrods, para nga hindi naman sila magtatatalo na naman. 33 years old lang din naman ito pong si Thomas Robinson. Marami pa itong mapapahirapan na mga players and maski imports mga kabros, dahil nasa prime peak pa rin naman niya ito. 6'10", halos kasing height lang din naman ni John Mar Fajardo, pero mas athletic, mas flashy, and nagaling ng NBA. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo ba dapat na bang palitan si Malik Pope habang maaga kay Thomas Robinson? Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga bros, at isa natin yan. Brods, speaking of Japan B-League players, ito pong si Carl Tamayo na nahawakan ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas. Ito pong 6'8" kasi gustong kunin din pala ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, San Miguel. Yes mga brods, grabe rin kasi yung talent ng batang ito. Dapat nga kukunin nila sana ito pong si Kevin Kiambao, kaso nga lang taas talaga ng offer ng KBL sa kanya. Kaya ito naman, ito pong si Carl Tamayo from Japan B-League ang gustong kunin ng Ginebra, San Miguel mga brods. Diba parang ganyan din yung ginawa nila kay RJ Abrentos. Napaalis nila ito sa KBL para magpa-draft sa PBA at maglaro
sa Barangay Ginebra San Miguel dahil ang taas talaga ng offer ng Ginebra mga brods. Hindi ka talaga makakatanggi dito. Kaya ito pong si Carl Tamayo na nakitaan talaga ng potensyal ng coaching staff ng Barangay Ginebra San Miguel ay gustong-gusto nilang kunin ito mga brods. Pero niyan, 6'8", athletic na big man. Hindi big man ito mga brods Parang shooting guard pa nga. Shooter. Tas ang ganda pa ng footwork niya. Talagang ma-amaze ka na lang sa mga footwork ay mga galawan ng batang ito mga kabrods. Ngayon kasi, nasa Changwon LG Sakers siya. Pero last season sa Japan B-League, napakampiyon niya yung Ryukyu Golden Kings. So biruin mo yan mga brods, grabe rin ang narating na neto ni Carl Tamayo. From UP to champion ng Japan B-League team mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Tim Conan, Boss R. Francis Chua, i-offer nila ng maganda at ine-negotiate nila yung agent po neto po ni Carl Tamayo. Kung if ever man na matapos ang kanyang kontrata dyan sa LG Sakers ay dito siya magpapadraft sa PBA at maglalaro sa Ginebra. And alam naman natin, ito pong si Carl, yung mga pamilya niya nandito sa Pinas, sa Cebu ito, lumaki rin kasi mga kabrods. Bisayang dako, kaya nga mga kabrods, mamimiss niya lagi ang mga kanyang pamilya. And if ever na kung dito siya maglalaro sa PBA na, ay talagang mapapalapit na lang kanyang pamilya. Tutulungan pa ng Ginebra, ito pong si Carl Tamayo na makapiling kanyang pamilya at kung saan bibigyan nito ng mga tirahan and mga pa-benefits, bonuses na mga pakotse. Diba mga brods? Yan din naman yung mga ginagawa nila sa mga ibang players nila. Kaya diba, napapapunta yung mga superstars sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya hindi mo rin masisisi dahil nagtitake risk lang naman. Ito pong sina Boss RSA ng pera para din naman sa kanilang kupunan. Kaya tignan nyo mga kabrods, lagi na lang nasa championship round ang Ginebra. Kaya ito pong si Carl Tamayo, malaking tulong talaga ito sa Ginebra mga brods kung makuha nila. At 23 years old pa lang, ito pong si Carl Tamayo, napakabata mga kabrods. Tapos tignan nyo, 6'8" athletic na power forward pa ang laruan niya. Tapos ang ganda pa ng handles, ang ganda pa ng footwork, ang ganda pa ng depensa. Wala ka na talagang hihingilin sa batang ito kung saan paglalaruin mo na lang at tutulungan ka pang magpa-kampyonato. Kung ang Japan B-League team nga napakampyon ito po ni Carl Tamayo, how much more dito sa PBA at matutulungan pa niya talaga ang Ginebra mga kabrods. Syempre kayang-kaya niya talaga yan. Kaya future star ito kung makuha ng Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Kaya hindi na rin ako magugulat kung itong si Carl ay magpapadraft at hindi na rin ako magugulat kung makukuha ito ng Ginebra. Dahil alam naman natin ang Ginebra gusto na rin mag-rebuild ng panibagong lineup this January 2025 at alam naman natin mga kabrods, yung mga ibang mga players na ito may edad na. Kaya kailangan meron kang reserve tire na tulad ng ginawa at sinabi ni Boss Al Francis Chua. Kaya ito pong si Carl Tamayo, sa tingin nyo mga brods, mas mapapalakas ba niya lalo ang Ginebra at sa tingin nyo papayag ba siya sa offer ng Ginebra if ever man. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights yun lang. I'm out.